Kapin, may gagawin tayo dito ngayon, Mio Sporte. Ang problema daw nito, sabi ng may-ari, palagi daw itong nalulubat at saka namamatay ang makina kapag nasa traffic. Dito mga friend, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin ito step by step, kung ano ang pinakauna natin gagawin at saan tayo magsisimula. Sabi ng may-ari na naglulubat ang kanyang battery, test muna natin ang kanyang battery gamit ang ating voltmeter. Ayan ang ating voltmeter, kakabit na sa ating battery at ang karga ng kanyang battery medyo mababa, 10.6 lang. Ayan, umandar ng kanyang makina at makikita natin sa ating voltmeter na nakakarga naman ang kanyang charger. Dito mga friend, makikita natin na nakakarga naman ang kanyang regulator, pero ang problema lang, masyadong malikot yung kuryente. Kita natin taas baba yung kanyang kuryente, hindi steady. Dapat sana ang kuryente kapag umaandaran yung motor, pataas ng pataas yung kanyang karga ng kanyang charger. 11.6, 11.7, pero ayaw pumalo ng 12 kanyang battery. Tingnan natin kung anong ginagawa ng unang gumawa nito, dahil ngayon na ito dumating sa atin, nagawa na ito ng iba. Ayan, i-charge muna natin ang kanyang battery para sigurado na kapag umpisa tayong magawa, may karga yung kanyang battery. Makikita natin dito mga friend na hindi pa nagalaw yung kanyang harness wire, standard pa siya. Dito mga friend, ipupuloy na natin ito para magkakarga ito ng husto. Intact pa naman lahat ng wirings ng kanyang socket, wala namang ginalaw. Kaya ang gagawin natin dito, ipo-full wave natin. Ituturo ko sa inyo kung paano full wave ng Mio Sporte na hindi na natin kinakalas yung kanyang stator coil. Diyan. Hindi na natin kakalasin. Magpo-full wave dito. Ganito lang, dito lang tayo kukuha ng linya. Dito sa dalawa. Ito yung regulator natin 5 wires. Liowa brand. Magandang klase ito. Subok ko na tong regulator na ito kasi ito yung mga pinagmamalaki ng regulator ng Skygo. Liowa. Matibay ito. Dito sa Mio Sporte, kapag tayo nagko-convert ng gagawin natin itong full wave, ang gagawin natin dito, ito lang, isa lang wire ang gagamitin natin. Itong wire na ground, ito yung gagawin nating starting sa ating regulator. Nakalasin lang natin itong ground na katapat niya dito, patungong harness wire. Nakalasin natin to. Sungkitin lang natin yan, tapos i-disregard natin yan, hindi natin gamitin. At saka itong yellow, hindi na natin gagamitin. Ang kagandahan mga friend, kapag Yamaha ating pinu-full wave, yung kanyang ground ay kasama na sa socket patungo sa kanyang CDI. Di katulad ng Kawasaki, Honda at Suzuki na kailangan pa nating baklasin yung kanyang buong stator coil kasi yung ground nakadikit mismo sa kanyang stator or sa crankcase cover ng ating motor. Sungkitin natin yung yellow wire. So para magiging full wave siya, kasi ready na to, sungkitin lang natin yung kanyang yellow na may lining na red ito sa kanyang light coil. At dyan, magiging full wave na siya kagad. Ang gagawin natin dito lang tayo magtatap ng wire para kung may tatrabahuin man yung makina, kailangan ikalas yung makina sa kanyang chassis, madali lang, nakasakit pa rin. Pili natin yung itong kulay black, ito, dahil ito ay ground, yan, para wala na siyang connection. Tapos dito lang tayo connect. Tapos dito sa puti, babalatan na natin to. Recap lang natin yung ating ginawa. Itong isang wire, itong black, pinutol natin, dinugtukan natin ng wire, at saka yung white wire, papunta ito dito sa ating socket ng ating regulator. Ito yung white, ito naman siya papunta, hindi na natin pinutol, nag-tap na lang tayo ng wire. Tapos itong yellow wire na may lining na red, ito binalot din natin ng tape kasi kapag nagpo-full wave na tayo, tapos naka-battery operated lahat yung kanyang ilaw, may kuryente na pumapasok dito, lumalabas.
para iwas tayo sa grounded. Magsisimula na tayong mag-tap sa ating regulator. Ito na yung gawa natin, nakapagapang na tayo ng wire. Ganito ako nag-full wave, dito ako nagpuputol. Pero kung kayo saan yung gusto nyo, kahit dito kayo magkuha, pwede rin. Basta siguraduhin nyo lang na tanggalin nyo yung yellow wire, isang yellow wire, para magiging full wave na siya. Pwede rin kayo mag-tap dito, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Pero sa akin, dito lang ako kasi kapag dating ng panahon na nagkalas tayo ng makina sa kanyang chassis, hindi na mahirapan yung magkalas. Paalala lang po sa mga hindi pa alam kung paano gagamitin itong 5 wires regulator natin na full wave regulator. Ito po kanyang function. Ito yung pula, ito yung patungo sa ating battery. Dito natin itatap sa pula ng ating charger. Itong white at saka yellow, dito yung wire na pinapagapang natin mula sa ating stator. Ito yung tatap natin. Walang problema to kahit magkabaliktaran, wala naman itong polarity. Ang yellow mapupunta dito sa pula or sa black, okay lang yun. O yung white mapupunta sa black or sa pula, okay lang yun, walang problema dahil wala naman yung polarity. Itong green, ito yung nagsisilbing ground. So ang ground pala ng Yamaha is itim. Itong black, dito natin yan itatap. At saka yung itim, ito yung controller ng kuryente sa ilaw natin, na kapag sinusi natin, kailangan mapasukan ito ng 12 volts na kuryente para siya ang magkocontrol patungo sa ating ilaw. Wala na yung ating battery, patay na yung ating battery, hindi pa rin puputok ang ating mga ilaw kasi ito ang nagkocontrol ng ating regulator. Kailangan itong mapasukan ng 12 volts. Yan, tapos na yung gawa natin. Recap ko lang. Ito yung wire mula sa ating stator, yung yellow at saka white na wire mula sa ating regulator, itinap natin doon. Kahit magkabaliktaran yun, wala namang problema kasi wala naman yung polarity. Tsaka itong green wire, itinap natin dito sa black wire kasi green wire, ito yung ground ng ating regulator, at saka yung black wire, ito yung ground ng Yamaha. Ito yung kulay ng Yamaha. At saka itong red wire, ito yung wire papunta sa ating battery charging. Ito yung output ng ating regulator from AC current to DC current na conversion niya. Saka itong black wire, magtatap tayo ng wire dito, dudugtungan natin ito ng wire patungo dito sa ating accessories wire. Ang pinakamalapit na accessories wire ay dito sa kanyang CDI. Itong purong brown. Itong purong brown yan. Yung solid na brown, dyan tayo magtatap ng wire patungo sa ating black wire ng ating regulator. So Yamaha pala, itong purong brown, ito yung kanyang ECC wire. So dito tayo, ito na yung gawa natin, na-tap na natin yung black wire patungo sa brown wire ng ating motor. So, gawin natin yan, i-organize na natin yan, tapos ikabit na natin to pabalik sa kanyang CDI para matesting na natin kung ito na yung gawa natin mga friend, organize na siya. Naibalik na natin yung dapat nating naibalik. Testing na natin to. Natin yung kanyang susian. Start. Start na siya. Kasi charge natin yung kanyang battery kanina, pero hindi pa nag-full charge kasi 12 volts lang yung nakita natin kanina. Test natin sa ating voltmeter. Dito sa ating voltmeter, makikita natin na unti-unti umaangat yung kanyang charging system. 13.1. Kasi yung kanyang battery na sobrahan ito ng pagkalubat. Na-drain talaga ito yung battery. Hanggang dito lang po ang ating tutorial ngayon. Maraming salamat at sana nakakatulong ito sa inyo.